Lalo pang lumakas ang bagyong Goryo na isa ng typhoon, habang ang isa pang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa na ngayong tropical depression. Ibig sabihin, nagtutulong ang dalawang bagyo para lalo pang palakasin ang hanging habagat na nagpapaulan sa maraming lugar sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, bago yung balitang yan, nag-anunsyo na ang city government ng Valenzuela City na bukas, araw ng Sabado, ay suspendido pa rin ang mga regular at makeup classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong mga paaralan. Sa nakalipas na 24 oras, parang hindi man lang daw humupa ang baha sa ilang lugar sa Valenzuela City. Ang MH Del Pilar Street mula sa Barangay Palasan, lubog sa tubig hanggang sa makarating sa kasunod na barangay ng Pulo. Ang tubig na papunta naman sa mga barangay ng Mabolo at Malanday, tila lalo pang lumalalim. Kahapon lang po. Ano pong mas mataas, ngayon o kahapon? Ngayon po, mahirap po. Hindi ka makapasok eh. Mahirap po sir kasi madulas po. Okay naman po. Ano ko po kasi baka mabasa po yung likod niya, auubuhin ko. Pero ayon sa ilang residente, hindi na naman nabago ang pagtaas ng tubig sa kanila, lalo kung tuloy-tuloy ang pag-ulan. Ang mga batang ito na walang pasok, akala mo bakasyon grande sa pagtatampisaw sa baha. Tuloy naman ang pasada ng mga tricycle at padjak kahit nasa kalahati na ng gulong ang lubog sa tubig. Bukas din ang mga tindahan kahit pa hampasin ng tila alon ng baha mula sa mga dumaraang sasakyan. Mga tumal eh. Mal, Oo. pero tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Pareho ba singil pag baha at saka hindi baha? Hindi pareho eh. Mabigat. Tubig. Oo. Pinutulak lang namin eh. Sa ilang makikitid na kalsada, kahit pa matataas na sasakyan, nalalagay sa alanganin. Ang mga residenteng ito, tulong-tulong sa pag-alalay sa isang truck na muntik nang tumirik. Hindi naman sila binigo ng may-ari ng truck. Kaya kami nandito para magtulak lang, sir. Mga trike, ganun lang o. Sa kanila na kung ano yung bigay nila, sir. Namataan din ng pamilyang ito na itinutulak ang kanilang sasakyan. May family outing daw sana sila. Yun nga lang, nauna na raw nag-swimming ang kanilang service. Talagang hindi na po kinaya kasi bumalik po kami, sobrang taas na ng baha. Pinasok na yung loob. Ayon sa Public Information Office ng Valenzuela, passable ang lahat ng mga kalsada kahit pa ilan sa mga ito ay binaha. Aabot naman sa 900 na mga residente ang kinailangang ilikas mula pa kahapon. Umabot naman sa hanggang tuhod ang baha sa MacArthur Highway. Habang mula Marilao hanggang sa isang mall, hanggang tuhod naman ang tubig. Sa Barangay Rojas, Quezon City, balik normal lang sitwasyon sa flood-prone area na tinitirhan ng mahigit 3,000 residente. Kasunod ito ng lampas taong pagbaha na naranasan kahapon. Ang bahaging ito ng barangay itinuturing na flood-prone dahil tabing ilog. Pag dumating na siya sa red color, kailangan po lahat ng tao ay makapag-evacuate na. Meron po kaming public address sa lahat ng area na talagang yung mga prone sa sa baha. Pero imbes na lumikas, pinipili ng mas maraming apektadong residente na hintaying humupa na lang ang baha mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay o kapitbahay. Ang hindi matapos-tapos na problema sa baha, nag-ugat umano sa maraming pagkakamali. Isang halimbawa nito ang nangyari sa bahaging ito ng Arpapa sa lungsod ng Maynila kahapon, kung saan namataan pa ang isang bus na lubog na ang kalahating katawan sa tubig. Ang MMDA Special Operations Team, inisa-isa ang mga dapat na itama. Una, ang nakasanayang pagtatapon ng basura sa creek. Ito mga basura na to, although lagi nating nililinis, nanggagaling to doon sa Quezon City, Caloocan, then yung current ng tubig, yung volume ng tubig masyadong malaki. So, kikitid yan. Mag-aapaw lahat ng basura, lahat dito mapupunta. Isa ang may paho sa 273 creeks ng Maynila na karamihan ay may mga nakahanay na informal settlers. Kada araw, 13 truck ng basura raw ang nahahango sa mga creek o estero. Kami po ay nakikiusap na kung pwede po ay iwasan na po natin magtapon ng basura sa May Paho Creek na nagiging sanhi ng pagbaha sa Arpapa at Rizal Avenue. Kuha naman ito sa Manila Bay, kung saan karaniwan ang tanawin ang maladagat ng basura. Tuwing may malakas sa pagulan at pagbaha,
Isa pang tinukoy na mali ang disenyo ng mga estero na makipot na nga mababa pa ang clearance. Hindi mo na mapapataas to kahit anong gawin natin dahil aapekto na to dito sa LRT. So mananatili na tong ganito. Kaya tuwing tumitila ang ulan kanina, naghahabol ng paghahango ng basura ang MMDA para makadaloy ang tubig. Mahalagang malinis ang mga creek para hindi magbara ang 54 pumping stations. Ang pumping station na nagtutulak ng tubig palabas ng dagat ang natitirang panangga sa isa pang mali sa Metro Manila. Ang Metro Manila below sea level na yan. Tanggapin ho natin, konting habagat, iyak ho, konting ambon, babaha ho talaga tayo. Jessica, balikan natin yung Valenzuela City. Ayon sa Public Information Office nito, doon sa aabot sa 900 na mga residenteng kinailangan na i-evacuate kahapon, mahigit daw sa kalahati ng bilang na ito ang nakauwi na sa kanilang mga bahay ngayong araw na ito, Jessica. Cedric, nandyan ka na rin lang sa Pag-asa. Ano sabi nila? Hanggang kailan daw itong masamang panahon at yung ulan, mas marami pa ba yung bubuhos kasi may isa pang LPA o nakita na natin yung pinakamalakas kayang volume base sa Doppler radar ng Pag-asa? Jessica, sa monitoring natin sa buong maghapon dun sa mga reports sa mga update na inilalabas ng Pag-asa, ang na-monitor natin is asahan pa rin daw yung more or less ganitong panahon pagdating ng bukas Sabado, at posible daw na pwede nang asahan yung pagbalik sa normal o pagganda o pagbuti ng panahon pagdating naman ng Sunday. Kanina na-monitor din natin ang sinasabi ng Pag-asa, ang asahan daw is yung posibleng paglakas pa ng hangin na dala ng habagat dahil nga doon sa pag-exit naman ng Bagyong Goryo. As far as rainfall volume is concerned naman daw, ay hindi na naman daw inaasahan na dumami pa o tumaas pa yung volume ng rain na inaasahan dahil nga lumalayo na yung Bagyong Goryo. And again, ang i-expect pa rin daw is yung pataas pa rin o yung paglakas pa rin, posibleng paglakas pa rin ng buga ng hangin dahil sa habagat, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.